ballerina, Monique Loulier, fashion designer, mga Pinay na may K sa sining. Pero ngayon, may mga ekstraordinaryong babae ngayon ang sumasabak naman sa sining. Sila ang mga madreng hindi lang pang-kumbento, pang-arts for art's sake na rin. Presenting Sisters Art. Ako po si Sister Graciela Siberos, isang licensed interior designer. Ako si Sister Maria Regina Bilito, isang painter at isang mosaic artist. Ako ay si Sister Mary Grace Salada, isang fashion designer. Kahanga-hanga ang ganda at disenyo ng altar na ito dito sa New Manila. Ang lumikha nito, walang iba kundi Sister Graciela Aceveros, isang lisensyadong interior designer. We have the chapel in UST, in the chapel of the seminary. I designed the Cathedral of Birac sa Angeles University sa Pampanga, and then the Angono Retreat House. Higit daw na nakakabuti para sa mga nagpapatakbo ng simbahan kung ang magdidisenyo ng kanilang altar ay isa ding alagad ng Panginoon. We know also what the church needs because we live out the spirit na i-express din namin is according to what the church requires. Mga modern expressionism painting at avant-garde mosaic podium naman ang bumungad sa amin dito sa kumbento. Ang may likha, si Sister Regina Lito, isang painter at mosaic artist. Nakita rin kasi ng congregation na meron din akong gift sa pagdodraw, pagpipaint. Bagamat isang taon pa lang siyang nagpipinta, nakapag-exhibit na raw siya sa Hong Kong kasama ang iba pang artist nuns ng congregation. Medyo abstract na may pagka-realist din pero may pagka-expressionism din. Damang-dama raw niya ang pagmamahal ng Panginoon kapag siya ay nakakalikha ng isang obra. Of all people, ako yung nabigyan ng biyaya na gano'n. Nagiging instrumento pa siya para maibigay sa tao yung mensahe ng Panginoon. Kung inaakala ninyong walang fashion sense ang ating mga servants of the Lord, presenting Sister Grace Solada, fashion designer. Ang ginagawa ko dito sa kumbento ay gumagawa ng mga baro sa pari at saka yung mga gamit na ginagamit sa simbahan. Sa panalangin daw siya nakakakuha ng inspirasyon para sa mga disenyong kanyang ginagawa sa bawat kasuotan ng mga pari. Dahil binigyan naman niya ako ng gift, so ito ay isauli ko din ito sa kanya. Tingnan nyo na lamang ang isang ito. Napakadetalyado ng burdang ginagawa. Kinakailangan pang kamay ang gamitin sa pagbuburda at hindi makina. Sila ang mga artistic sister ng Pious Disciples of the Divine Master o PDDM congregation. Nag-originate ito sa Italy, sa Alba, and it was founded by Father James Alberione. Sining daw ang ginagamit na instrumento ng PDDM upang pagsilbihan ng Panginoon. Our mission is to communicate this expression of love through beauty. Lahat ng uri ng sining ay pinag-aaralan ng Sisters of PDDM. Sa Italia, kung saan may malaking nasasakupan ang PDDM congregation, kitang-kita ang kanilang talento sa detalyadong mga art pieces na ito. Respetadong mga artists sa Italia at iba pang bahagi ng mundo ang mga sisters ng PDDM congregation. Dito sa Pilipinas, 6 na madre ang pinagmamalaki ng kanilang congregation dahil sa husay at talento. At kabilang dyan, sina Sister Graciela, Sister Regina at Sister Grace. At the beginning, we are exposed to art. Kung sino yung may interest, siya yung piniprepare ng congregation. Sila ang mga madreng hindi lamang alagad ng Diyos, kundi mga alagad din ng sining. Tunay na kahanga-hanga ang mga artist nuns. Iba ito eh. Tara. Okay. Hoy, ganda nung ating unang episode. Ay, unang kwento natin, ano? Okay yun, ha? Ay, siya nga ho pala. Nice. Nandito kami sa Quezon Memorial Circle. Okay. Sa Quezon City, kalagitnaan ng Quezon City. May chichismis ako sa'yo. Ano yan? Alam mo ba, nung papalang panahon na yon, meron ng korupsyon. Hindi naman nata nawala yan eh. Hindi. Kaya nababanggit ko yan habang nandito tayo. Kasi alam mo ba, ito daw Quezon, dapat dito itinayo ang 3 sangay ng ating gobyerno. So ano nangyari? Ay pinatigil ng presidente noon dahil sa mismanagement ng pondo rito. Ayan. Hindi na dito tinayo yung mga government offices. Dapat nandito ang Kongreso eh. Okay. Alamin po ninyo na dito
nakalibing si Presidente Manuel Quezon at ang kanyang may bahay. Ganun ba? Yes, nakalibing ngayon. Yung nakita nilang tatlong ganon, Luzon, Visayas, Mindanao nga yan. Yun ba yun? Ang simbolismo yan. Oo, tatlong yan. kaya pala parang kaya malungkot. nagluluksa yan. Oo, pinagluluksa kasi yan nga ang libingan ng mag-asawang Quezon. Pero ang napansin ko, yung simbolo na yan, yung monument na yan, pagluluksa, no? Pero yung mga taong nagpupunta rito, parang ang sasaya nila. Hindi kasi Parang puro happening. Hindi na yung masaya na talaga dito. Okay, Puro okay. happening na talaga Mhm. dito kasi parke na nga ito eh. Okay. Lahat may nagja-jogging dyan, may kakain ka dyan, merong ano ba, yung Lahat pagbibisikleta, ng klaseng tao nandito na. pag-i-skating, Okay. lahat talaga matatagpuan dito. Eto ngayon, para lalo kayong magsaya at hindi magluksa, mga kaibigan, sagot na namin ni Partner Mel. Ang makikita nyo, mapapanood nyo sa buong oras ng walang iba kundi Mel. Enjoy! Okay. Ooh! Yes! Magsaya tayo. So, nung unang makita to ng mga tao dito sa Miagao, natakot sila because of its big size. And then, all heads, wala sila nakitang tail. Akala nga nila monster.